Hello, good morning to everyone. Saan man kayo sa mundo, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa channel na to. This is Justin Talk News PH. And thank you din, uh, good morning din sa mga OFWs natin na nasa ibang bansa. I hope this broadcast will give you more information about what is happening right now in our country. This morning we'll be talking about something regarding sa atin, regarding nung mga anong nangyayari sa bayan natin as of this moment. Ngayon kasi marami kang maririnig. Uh, Pro BBM, pro Inday, pero yung pro Inday iba naman ang situation. Iba naman ang intention. Unlike yung mga nagsaside sa kabila, masama ang intention nila. Dito naman sa kabila, they have real intention. Ganito yun. Kasi, lagi nating naririnig from senators, from everybody, from religious sector natin, mga mga pare, imams, and political leaders, lagi nila sinasabi na iwasan natin itong impeachment case na to. Tama naman, dapat iiwasan natin dahil magkahati-hati ang bayan natin. Tama rin, talagang iwasan natin. Ano mo rin doon sa sabi ng English na their only purpose is to maintain peace sa bayan natin. Iwasan ang pagkahati-hati, ang divisiveness that will be caused by these impeachment trials. Tama. In general terms, sama yun. But if you look into the matter closely, para sa akin lang to I'm not, hindi ko sama yung ibang tao, but there will be a lot of people who will agree with me. Para sa akin, this is the time na magkahiwalay tayo. Hiwalay ang maglaba, hiwalay ang puti sa decolor, parang ganon. If we will be going on like this, kunwari, meron tayong peace in our society, nagkaroon tayo ng pagkakaunawan o unawaan sa lahat. Lahat na Pilipino nagkakaunawaan. Kailangan magkaunawaan tayo. Yun ang laging sinasabi. And either side. Ayaw ko yung ganyan. I don't like that. Pasad lang yan kunwari lang yan. This time, kailangan we should have a division between unang-unang declaration between good and evil. Ihiwalay natin ang good sa evil. Huwag tayong sumama sa evil. Bakit sasama tayo sa kanila? Hindi naman talaga sila sasama. The only way na magkaroon tayo ng peace is through eliminating the evil. Ganun talaga yan. Kaya yung sinabi nila na dapat magkahiwalay, hindi yan sasama sa atin. The only way na ma-achieve natin ng peace sa bayan natin is to eliminate the evil. The bad, yung mga oppressive, i-eliminate natin sila. This time, huwag na tayo makipag-usap kasi lagi tayong nagkamali sa ganyan Our history tells that all the time sa atin. Hindi naman kasalanan ng pagiging forgiving. Nagpapatawad tayo. Pero huwag nating kalimutan ang ginagawa nila sa atin. At kailangan huwag na nilang gagawin ulit. Yun ang nangyari after the It's a People Revolution. Si Cory naguyo. Patawad siguro. Hindi ko naman i-blame yung pagiging relihiyosa niya, Catholic. But, napakalaking blunder yun. Kasi hindi niya pinopursue yung mga cases against President Marcos. Senior. Ano nangyari? Nagbalikan dito. Nagtakbuhan pa ng political position despite of the fact na they plundered the Philippines. They raped the kaban ng bayan ng Pilipinas at may lakas loob pa silang bumalik dahil walang nag-prevent sa kanila. Kung during that time, kung talagang matapang siya,
hindi naman natin gayahin yung Libya at saka Iraq na talagang binitay nila si Saddam Hussein at pinatay nila si Gaddafi. Huwag naman yung ganon. Pero sana kung may gumawa man lang ng batas na De Marcos kasi ang mga tao nakita na nila ang ginawa ng mga Marcos nung time na yun. Bakit hindi man lang gumawa na disallow na merong Marcos directly related kay President Marcos na tatakbo as any positions in the government. Ganon sana ang ginawa. Binitawan yun eh. Kaya ano nangyari sa atin ngayon? Even Lee Kuan Yew saying that. Lee Kuan Yew, basahin mo sa memoir niya. Talagang gustong-gusto niya ang Pilipino kasi napaka-dramatic daw ng emergence of the Filipino na dapat daw superpower na tayo ngayon. Pero sa ginawa natin nga, ang sistema natin, mali ang sistema natin, which is not an Asian system. Ginaya natin ang US. Basahin mo lang yung memoir na yan, ni Lee Kuan Yew. Makita niya doon ang sentiment niya sa mga Pilipino. Pero, frustrated din siya dahil sa mga ginawa ng mga leaders natin sa politika. At isa niyan yung pagbalik ng mga Marcoses. Ngayon, na mayagpag dito, tayo ngayon bumalik yung nangyari natin 30 years ago, 40 years ago dahil sa kawalang ano natin. Hindi ko alam, matalino naman sana ng mga Pilipino, ba't ganyan ang ginagawa? Kung piniprevent pa yun, na walang Marcoses, o Romualdez, sinasama, alam mo ba sila Romualdez nang naglayasan sina Marcos Sr.? Hindi yan umalis dito. Lalo nagpayaman niyan dito. So naalala mo yung interview ni Karen Davila ni Bibs Romualdez. Tinanong kung saan galing yung network niya. Bakit 3 billion ang network niya? O ano bang negosyo ang pinagkukunan niya ng pera na yon? So, dapat wala na yan. Romualdez na yan. Eliminate. Believe ako sa mga Muslim countries yung nasa Middle East. Talagang kung ano ka, even your family, hindi na pwedeng ban na yung apelido na yan. Dapat ganun. It is one process of preventing dynasties para hindi mangyari yung mga dynasties. Kaya dapat ganyan ang ginawa. So ngayon, balik tayo sa topic natin. Kailangan ba tayo magkaisa? Today, hindi tayo kailangan magkaisa. Kasi ang dami mga corrupt dito sa paligid natin. Magkaisa tayo kung tayo ay in the same principle. At tayo ay for the good, for God. Kasi God is good all the time eh. So kung nasa good ka, you're with God. O, di ba? O anong kalaban ng God? The evil. O. So, bakit makipagsama tayo doon sa kanila? Para you have peace with them. Para kung peaceful, patuloy na naman yung corruption nila. Pahihirapan naman nila yung mga tao. They will weaponize all the systems in the government, including the justice system. Ipapakulong mo yung mga tao kahit na walang mga kasalanan. Walang tamang trials. Paparatangan mo ng mga kaso na hindi naman ginawa. Kaya right now, once and for all, dapat talaga i-eliminate natin. Huwag kayong maniwala ng United. Tayo mag-unite na nasa side ng good. Pero yung mga yan, kalabanin natin yan. Until the end, mawala sila completely sa Philippine society. And we will go into a thorough reform na tutuhanan sa society natin, sa political part ng ating pamumuhay. Alisin natin lahat yung mga yan. There is no way. Pabalik-balik na lang tayo eh. Ilang beses na nangyari sa atin ng ganito. Walang matinong gobyerno. Yung ibang mga tao na nasa labas, I talk with some foreigners who live here for quite a long time. They were really concerned dahil ang prospects sana nila napakaganda para sa Pilipinas. Kaya nga dito sila tumira eh. But right now, mas pa raw even socialist ang Vietnam, mas maganda pa raw doon tumira kaysa dito. Kasi nga dyan sa korupsyon, grabe daw talagang korupsyon dito. Saka yung ang crime ngayon bumabalik. Noon daw, kaya nga yung ibang families ng mga foreigners dati sa US nag-aral. Dito na sa British School na, dito sa BGC. Tsaka sa
American School dyan sa harap ng market. Diyan na sila. Pero worried sila. Ayaw nilang lumabas ng global city. Hanggang Makati lang sila, Greenbelt, balik dito. Hindi nila alam ano yung Santa Cruz, Paco, hindi nila alam yan. Takot sila magpunta sa mga lugar na yan. Divisoria, hindi sila nakakapunta dyan. Kasi nga dito sa situation natin. Dito na sila nakatira. Ang iba nagre-retire dito. Ngayon, yung kung sabihin mo na let's unite, hindi, not this time. Walisin muna natin yung bakuran natin sa mga masamang damo. Alisin natin yung mga masamang damo niyan before we unite. So, that's the only way. Kasi pabayaan mo yan, babalik na naman yan. Kung hindi yung tatay, anak na naman. Ito na sa nangyari ngayon. Yung mga bagong politika dyan, iwan ko kung ganyan din ang mga tao, mga tatay nila, mga magulang nila. Kung ganyan ba. Kasi mga bata pa yung young guns eh. Di ba? Ano kayang, hindi ko ma-imagine. Anong tinuturo ng mga magulang sa kanila? Anong school ka? Sigurado ako, magagaling na school yan. At saka, mabilang lang naman sa kamay natin kung anong mga school ang medyo prominent schools. Dalawa lang yung nagko-compete ng matindi. Merong Catholic school din, nandito sa University Belt. Yun lang naman ang pinanggalingan ng mga yan. Wala bang tinurong tama yung mga schools natin? Nakakalimutan na ba nila yun? Or yung mga fraternity, it aids to the corruption of these young politicians. Hindi naman siguro totoo. Dahil si Duterte, frat member din eh. Marami namang frat member na matitino. Or talagang innate lang yan sa isang tao dahil nga sa na-imbibe niya from their home, from their parents, then school, then sa environment nila. When they go into politics, maaga silang nabulok. Meron pa nga sinabi si Mayor Lacson sa Manila, too young, too corrupt. Hindi ko lang sabihin kung sinong sinabihan niya. Too young and too corrupt. Ganon. Ganon na ganon itong mga to. Kaya minsan, sabi, wala, useless lang pala magpaaral sa mga exclusive schools na Catholic or any other schools na hindi Catholic na ganyan ang tinuturo. Walang nakuha yung mga mali ang sistema siguro. Dapat, it will start sa bahay natin. Kasi grabe ang korupsyon dito, ang tindi ng korupsyon. Kaya ako, yung mga minsan nakaka-discourage yung, kasi ako, I'm a devout Catholic. Talagang nagsisimba ako ng Sundays, even Wednesdays, Fridays, ganyan. Pero, pinipili ko yung pare. Kasi yung mga pare na talagang matitino. Pag once humili yan na medyo, ayaw ko maghumili na mayroon akong marinig about politics. Or, kailangan, para lang sa religious ng tao. Yung makakatulong ang reliyon, doon sa humili niya, na makapayo sa paano pahigpitan pa ang kanyang faith. Pero kung ganyan, start talking about politics, iiwanan ko yan. Tatayo ako, aalis ako. Tapos, kung hindi ko matapos yung mass, maghantay na naman ako isang mass para titingnan ko, sisilipin ko muna sino yung pare. Kasi identified ko na yung mga pare na maayos magmisay. Ganyan. Ngayon, yung napakalungkot na titingnan sa society natin. Kahit nga ito sa side sa patalinuhan na lang, alam na natin na napakatalino ng Pilipino. Kaso na-drain lang. Nabubulok yung iba, pupunta sa ibang bansa. Yan ang napakalungkot na reality. Merong diaspora ang mga Pilipino. Kahit saang bansa may Pilipino dahil nga sa kakulangan ng trabaho, kakulangan ng opportunity dito. Napakaliit ng bayad sa serbisyo ng isang maganda naman ang training, maganda naman ang school na pinanggalingan, may experience, pero ganyan lang ang binibigay dahil nga sa sobrang korupsyon.
at ang gobyerno, they have no intentions na talagang ayusin ang kabuhayan ng mga empleyado, mga workers, mga laborers. Dahil nga, diyan sa oligarchy na prevailing sa bansa natin. Kaya nga, division between the elite and the poor, patuloy na tumaas. Ngayon, hunger, nandito na sa Pilipinas, sobrang hunger. Ang daming nagpapalimos. Sumakay ka ng LRT. Sa hagdanan pa lang ilan na nagpapalimos dyan. May daladalang bata, may matanda. So makita mo, mirror yan sa real situation that is happening in the country today. Parang bumabalik yung mga dating nangyayari. So, yung sinabi na huwag tayong magkahiwalay-walay, sa tingin ko, matagal-tagal na rin tayo nagkakahiwalay eh. Hindi natin walain yan. That is the only way na maayos ang bansa natin. Kung magkaguluhan, magkaroon ng kaguluhan, at least, maayos ang bansa natin. Sana mananalo yung good. Sana huwag na manalo yung evil. It happened in other countries. Gera pa nga, civil war pa nga sa US. Bago na naging matino ang US, nagkaroon man na sila ng civil war between the Confederates, the South, and the North, the Yankees. Nagpatayan muna sila. Napakatagal na gera yun. 1800s pa yun. So, nangyari din sa China, 1940s, 1930s, ang kapanahon yun ni Mao, Mao Zedong, di natino ang China. Nagkapatayan muna, matindi naman sa China dahil yung mga talagang nasa side ng democracy, nasa tingin nila, nag-aapi sa kanila, talagang pinapatay nila lahat. So, maraming bansa na ganyan ang nangyari. Sa France, na French Revolution, ano nangyari? Ganyan din. So, wherever there's a revolution na ganyan, bloody or not bloody, sa atin, hindi ko masabi na revolution talaga yun dahil wala namang change eh. Meron kunting change at the start, pero wala eh. Hindi natin na-achieve ang gusto nating mangyari. So, kung mangyari man ito may kaguluhan, sana hantong sa magandang bagay na ultimately mawala yung mga corrupt na hindi na sila makakabalik sa posisyon. Even their family members. I don't know kung kakayanin ng mga Pilipino ang ganyang sistema. Ganyan dapat. Kung meron nakasala talaga, proven. Dapat mga heinous crime, drugs, yung mga rape with murder, mga ganyan, plunder sa government, dapat capital punishment na kagad. Kaya ako, I'm siding with Bato de la Rosa. Kaso maraming iba dyan. Hawak ng mga religious sect. Kaya hindi yan magde-declare ng death penalty. So ngayon, I have to conclude na dapat hindi talaga tayo at this time when corruption is thriving and reigning in our society right now, let us not forgo our intention to eliminate them. Alisin na natin sila lahat. Lalaban tayo. Yun ang ibig sabihin ng lalaban tayo. Huwag yung lalaban na lang. Kailangan tuloy-tuloy natin silang mawala. Maparusahan yung mga may kasalanan. Kaya tama yung sinabi ni Inday na hindi siya magpapatawad. Tama yun. Tama yun. Bakit patawarin kita? May kasalanan ka sa akin. So, ibig sabihin, kalimutan ko na lang yung atraso mo. Ganun lang. Pwede kitang patawarin, pero you have to face sa mga ginawa mong kasalanan, pagbabayaran mo yun. Yun ang ibig sabihin doon. So with this, maraming salamat sa pagdalo nyo sa channel na to. I hope I have contributed some information dito sa mga pangyayari sa bansa natin ngayon. At I think today mayroong rally, if you have time, sa ITSA yata ang rally. I'm not sure. I have to check pa. But if ever
there will be a rally and you think you're free, wala kang commitment on other things. You try to, saglit lang, bumisita lang kayo. And if you enjoy it, you stay para mapakita natin ang sentiments natin against sa nangyayari ngayon sa bayan natin. With this, thank you for coming over. And I'm requesting sana na you like this video, you try to share it with your friends, and then subscribe. Paisa-isa lang subscription, okay na sa akin. And thank you, and see you in my next broadcast. And maraming salamat.